Bistado. Oh, bistado ni Sastro Gando Sasot, mga kababayan, ang panloloko ng mga bangag, mga dilawan, mga pulahan at mga trililing, mga kababayan, dito sa sinasabi nilang bagman ni Sara na si Ramil Madriaga. Oh, dito na pag-alaman ni Sastro Gando Sasot, mga kababayan, na dalawa ang Madriaga, mga kababayan. Isang kidnapper at isa yung nagpapanggap, mga kababayan, na supporter ni Sara, na kalaunan mukhang bumaliktad, mga kababayan. Ewan lang natin kung anong nangyari, pero yun ang ginagamit nila sa mga litrato, mga kababayan. Ang malaking katanungan lang dito, bakit hindi ito nalaman ng mainstream media, mga kababayan, at nagbulag-bulagan pa rin sila at binalita pa rin nila anyway etong black propaganda laban kay VP Sara. Gayong si Sastro Gando Sasot, mga kababayan, nahuli niya. Kinalkal niya mismo, mga kababayan, sa mga social media itong mga post nitong sinasabing isang Madriaga, mga kababayan. At dito kanyang napag-alaman na itong nakakulong na kidnapper na Madriaga at saka itong Ramil Madriaga na pinapakita nila sa media ay magkaibang tao pala. Panoorin niyo po, ha. Hanapin mo yung post ni Ramon Tulfo. Nakablock ata ako sa kanya. Ang mga kasabwat, mga kababayan. Sige. Ayan. Ramon Hanapin mo yung Tulfo. post ni Ramon Tigas! Ay, nako. Hindi yung post about sa kanyang manoy, mga kababayan, ha. Wala kaming pakialam doon, eh. Okay. Yung fake news niya kay VP Sara, mga kababayan. Ano sila, di ba? Magkakakutsaba. Oh, magkakakutsaba. Magkasabwat. Okay? Magkakakutsaba talaga silang lahat. Mm. Mainstream media. Ngayon na yung mga tipong mga headline nila. The life of the alleged Bagman! of Oh. kidnap, ganyan. Tapos, balita ni Corina, mga kababayan, talagang aaraw-arawin nila. Dahil, the VP Sara saga. Saga talaga, ha? Alam mo yung Whistleblowers daw. Ayan. Which one? Ito yung 7 hours ago. Marami siyang post eh. hindi, basta yung Dami basta yung chismis. post niya. Animal. Ano nakalagay? Eto. Ano nakalagay? Ayan, dito tayo mag-umpisan. Ready na. Ayoko na kayo hintayin dahil nag-aaral pa ako. Okay, basahin mo yung post ni Larga na Ramon kami. Tulfo. Basa. Oo, larga Sabi na ni kami. Ramon Tulfo, Larga okay, bola. larga na. Sabi ni Ramon Tulfo, ang Facebook page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa Proof. Nasaan ang proof mo? Bigyan mo kami ng CCTV. DJMP. Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. Ngayon ay alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Ang pagdalaw daw, mga kababayan, ay balak daw aregluhin si Madriaga para hindi daw magsalita. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Pinablatter pa yan ni VP Inday, mga kababayan, ha? Dahil hinaharas sila, mga kababayan, eh. Threat nga ang term ni Rocky, mga kababayan. Pinret si VP Sara. Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yon? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Si Rocky mismo ang nagkaso, hindi siya ang abogado doon sa mga kinidnap, mga kababayan, ng mga Chinese nationals. Yan ang kanilang mga target, mga kababayan, eh. Sabi ng aking Tweety Bird, tinulungan ni Roque Tweety Bird. ang mga big time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Inuupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain. Yan, si Rocky, mga kababayan, loyal yan kay VP Sara, ha? So, paano naging aid yan ni Sara, mga kababayan, kung si Rocky mismo, inaatake niya si Madriaga dati pa? Dahil kidnapper daw, ayon sa kanyang mga kliyente. Sa tingin ninyo, kung close yan ni Sara, mga kababayan, sasampahan pa rin yan ni Rocky ng kaso? Hindi. Sa Bataan upang gawing Pogo City. Uba ba ang mga farmers? Okay. So tingnan niyo. Okay, anyway, tingnan niyo yung itsura na yan. Tingnan niyo yan. Kailan yang kinuha? Inauguration Kailan to kinuha? Wala natin, baka malamang edit lang din yan, mga kababayan. Si Zaldi ko nga, sabi nila edit daw. Ano pa kaya itong litrato ngayon, mga kababayan? Ang dali lang, i-edit. During the inauguration of Inday Sara, I believe that was June 15. That was June
June 20 or VP. ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagulan. Matinding bardagulan talaga ito mga kababayan dahil ang media kasabwat mga kababayan, buisit. Mabibingi tayo dito mga kababayan. Tapos kung hindi natin ito ika-counter dito sa social media, magtatagumpay sila mga kababayan sa paninira kay VP Sara. Kaya andito tayo mga kababayan para linawin itong kasinungalingan ng pinagkakalat ng mainstream. Sa mga hinayupak na ito, i-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? June Kumuha na kayo ng 19, popcorn. inauguration. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. Dates and purposes? June 14. Okay. Bakit ang ano natin, ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. So dalawa? Tanungin mo ako, Joey. Bakit na? Go. Two. 1, 2, 3, go. Bakit? Tale of Two Ramil Madriaga. May dalawang Madriaga ba? May dalawang identity ba siya? Ewan lang. Bakit sas? Di ba ang galing ko? Di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Paano napunta dyan? June 14, ipalabas mo nga yung, pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Sige, palabas natin. Yes. Go! Palabas Ay, natin. pwede. Ay, Hanapin ko sa page. Ako na lang. ako sa phone. Oo. Dito sa phone na lang kasi pagka pinalabas natin dito mabagal yung ano eh. Ay, of course. Copyright din. Wag na. Okay, basta, ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung BJMP, no? Tama ba? Okay, Bilibid. Okay. Nasa kulungan pa rin niya hanggang ngayon ha? Yan, nung kidnapper na yon. Ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang medyang nagbabalita, no? Ay, matino mga kababayan in the sense na wala pang twisting tungkol kay Madriaga. Ngayon, grabe. Whistleblower na ang tawag mga kababayan. Bagman. Pero, yung media, kailanman hindi naging matino yan Kung ano ang kanilang propaganda, dyan nila ititwist mga kababayan. Yung Madriaga ay boss nila yung kinidnap nila. Oo. Filipino-Chinese na taga-Tondo. Okay? Taga-Tondo. Bantay sa lakay pala, no? Parang magpinsan na kinidnap at humingi ng Boss pa nila? na ransom. Ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena. Bang, bang, bang. Nakatakas yung Madriaga, yung Ramil. Tapos, umattend ang inauguration ni VP Inday. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, Mga nayupak. pagkatapos makipagbarilan Katakas. ng June 14 sa kainta, is, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan sandamakmak ang pulis dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun napapasok na presidente, nandun si VP Sara, Lahat ng mga PSG, mga kababayan at mga intel. nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Nandun si Pero- PRD. So yung security mo nun, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number Sumalamang peke itong mga kababayan, litratong ito. Madali na lang mga kababayan gumawa ng peking litrato. wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ah. Ito yung sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Bakit? Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At natsyempohan nila na merong kakilala si BP Sara na Ramil Madriaga. Iba pala mga kababayan. Na Yan marami. yung Ramil Madriaga na yun. Oo. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Dalawa, see?
Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan Okay. tayo, di ba? Ganyan. Yes, Ako kakayanin yes. kayo. Hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May Mossad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirkul-sirkulo na. Okay. Die hard So, Duterte haters. Yung tinutukoy niya mga kababayan. ito, Ramon Tulfo, hinayupak nga, makinig kang matanda ka sa Agurang. na mamit mo uli si Sabi niya, kahit ano ako, may edad na, tumitigas pa rin ang aking manoy. Lalong-lalo na napapasabong daw mga kababayan. Diyos ko Lord. Din at si Raymart. Pagkatapos nito, may Abugbog. Very soon. Ay, buti Very, nga na very gulpi. soon. Mm. Okay. Saan nila yes. kinuha itong... Okay. Saan nila kinuha itong picture na to? Kinuha nila itong picture na to sa isang Ramil Madriaga na kakilala ni VP. Kasi, supporter ito. Okay? Ah. Supporter ito. Okay, so i-share ko na pwede ako dito mag-share, di ba? So, anong itsura ng isang Madriaga mga Pwede ako kababayan? mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, okay. Kasi iisa-isahin natin yan. Paano ako mag-share? I-share mo. Share, screen. I-click nyo na ang, mga bakla kayo ng taon, i-click nyo na ang, i-click nyo na ang share. Yung mga nandiyan, kakarating pa lang. Dati-rati, no? Okay. Akala talaga natin, no, babae ito si Sas. So ito ay isa ring Ramil Madriaga. Dito nila kinuha yung picture. Oo nga, no? Kamukha nga mga kababayan. Okay. Papakita ko sa iyo yung picture yan na mismo. Bakit ito alam ni Sas mga kababayan tapos ang media bulag-bulagan? Hindi man lang nila na-investigate mga kababayan further. Binalita agad ng walang verification. O ito, kaya nga ni Sas na i-verify mga kababayan. Kinuha nila yung picture na yan Nasabot talaga media. dito. Okay? Lahat ng picture dito, kinuha nila yan dito. Asan ba yung inauguration? Para lumagpas ata ako, mga bakla kayo ng taon. June, Taas pa. June 20. ito, ano pa lang to, election pa lang ata. Oo. Okay, Ayan, malapit na. Ayan na. nakikita nyo na. Oo. Ayan. Nakikita nyo na. Palalakihin natin. Dito nila kinuha yung picture na yan. Kasi pangalan din nito ay June Madriaga. So iba pala yan mga kababayan, hindi yan yung kidnapper. Kapangalan lang. Okay. So ayan, katabi niya si BP. Ano pala itsura nung totoong Madriaga na kidnapper? Lala, ganyan. Okay. Yan ang nakakaloka sa mga to. Okay, dito nila kinuha yan. Ayan pa yung isa pang picture. Oo Yan, nga, isa pang no? Picture. I-search nyo nga mga kababayan yung pangalan na yan. Ngayon, ang sabi nila, ngayon, so ayan, June 19. Okay. Pero yung sinasabi ni Ramon Tulfo, panahon na ito ay nagtatago kasi nga hot pursuit mula sa otoridad. So ito ngayon, June 19, nakikita nyo ba ang date? June 19. Okay, June 19. Ready na ba ang Ready ang na! affidavit? Yes, eto na ang affidavit. Okay, mamaya na, may cue yan, may cue. I-share nyo na mga bakla kayo nito. I-click nyo na ang share. Pag hindi nyo click ang share. Okay, yan ang si Ramil Madriaga. Yan pala? Okay, So iba yan mga kababayan doon sa nakulong. siya, so, June 19, ayan siya, si June Madriaga, so yan, June 22, pumunta pa siya ng June 22 ng Presidential Security Group. Mga bakla kayo ng taon, nagtatago, sinasabi ninyo, kidnapper to, bakit siya nasa PSG building ng June 22, 2022, PSG, meaning kay Bangag ba kababayan ha? Kay Marcos. habang habang pinupurso siya ng Ay, otoridad for nakahack. kidnapping. Ano Ramon Tulfo, magsalita ka. Asan ang bayad mo? Wala. Magsalita ka. Ito yung alam mo nga yan. Paano mo sasabihin, kidnapper ito, yung sinasabi nyo kidnapper sa BSP, bakla June 22. Nakikita nyo ba yung date? June 22. Pumunta pa ng Presidential Security Group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Nagdiwaliw pa mga kababayan habang wanted. Correct. Nasa Camiguin. Yan ba talaga ang Madriaga mga kababayan na tinutukoy nilang nasa kulungan? Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may
hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Camiguin ng June 27, 2022, mga bakla kayo ng taon. This is supposed to be the period na nagtatago. Pakalat-kalat si Kuya. Nasa Camiguin. Nasa I Love Camiguin. I love Camiguin pa. Oo. Nandyan. Ayan. Kaya totoo yung isip Pilipinas. Ang bilyonaryo mga kababayan ha, pinalabas na yung litratong iyan ha. Di ba? Yan ang ginamit nila. Yes. Mamaya pupunta tayo dyan sa isip Yung Pilipinas. isip. So ayan siya with friends, nasa Camiguin, bumibili ng mga souvenirs. Camiguin nga to friend. Nandyan, nasa parko, pakalat-kalat, ganyan, pakalat kung saan-saan. Okay, yan siya. Yan. Saan ba to? Camiguin pa rin to. Camiguin. Okay. So, pakalat-kalat si Kuya. Nasa Bohol. Mga bakla kayo ng taon. Ito yung nagtatago sa batas, nasa Bohol. Right after ng right after ng So, hindi siya? inauguration. Hindi yan mga kababayan ang totoong Madriaga na sinasabing nasa kulungan. Pumunta pa ng Bohol. Naglilibot nga siya Naglilibot, kumakain. Ngayon, ito ay nasa compound ata ulit ito. Nasa PSG compound, June 30, 2022. Mga bakla kayo ng Wanted na siya na. paliwanag ninyo kung paano yung pinaghahabol na kidnapper ay nasa So siguro mga kababayan, no, kailangan hanapin yan mga kababayan kung hindi yan talaga yung yung nakakulong para magbigay ng statement dahil ginamit na ang kanyang pangalan mga kababayan ginamit na sa mga kabangagan na balita. loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, putang ina mo. Jutang Pwede Ginemes ba mo. yung sabihin? Baka naman Pwede. Hindi, pwede. Pwede. Ito yung pinakita ni Mon, di ba? Dito rin nila kinuha yan. Dito rin nila kinuha yan sa page June 30, 2022. Kanya imagine. Imagine. Na nagtatago ka sa batas, ay nagbibigay ka ng award ng June 30, 2022 sa Quezon City. Ito rin yung sinasabi nilang bar. Nakakuha nga sila, pinagtahi-tahi nila yung mga storya, Joey. Lahat ng pinagtahi-tahi nila. Okay. Ito sa bar ito, hindi ko si Ronald Monsayok. Okay. Tapos ito pa, can you imagine? He's all over the place. He was in the office of the president ng July 1, 2022, mga bakla. Nasa opisina pa ni Bangag mga kababayan ha. So, kung isasabit nila si Sara mga kababayan, kasama si Bangag dyan. Kayo ng taon. Kung yan man lang mga kababayan ang Kung sinasabi niyo kidnapper na pinaghahanap ng mga pulis na nagtatago during this time ay nasa loob ng Office of the President ng July 1, 2020. Kasabot din si Bangag pala. Kung susundan natin mga kababayan ang kanilang mga naratiba. Presidente nito si Bongbong. Presidente na si BBM. Alam niyo mga pinagagawa ninyo katarantad. Sabi nung taga Netherlands mga kababayan ay taga Ireland pala nun siya na bumisita kay Tatay Digong. Hindi nga daw Bongbong kundi Gonggong Marcos. Akala niyo ba hindi ko ito mahuhuli? Ha? Can you imagine? Nandyan siya. Nasa labas ng National Museum, July 12, 2022, during the Independence Day. And okay. nag-attend rin siya ng inauguration ni BBM Nag-attend din pala. So ngayon, ilabas mo na girl ang affidavit. Affidavit muna. Magpupunta tayo sa education. Alam mo naman, mahilig tayo sa education. Ayan. Okay, wait. Ay, sorry. Education. I-click nyo lang yung mga share, yung mga kakalating pa lang. Ayan. I-click nyo na, i-click nyo to. Share. Okay. Etong education niya. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at sa Sebastian College, Manila. Yan daw mga kababayan, no? Tapos, kaklase daw niya, schoolmate daw niya si Sara mga kababayan. High school pa si Sara nung panahong yun. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos, nagtrabaho na siya kagad, ganyan. Tapos, wala na siyang eksena sa buhay. Ngayon, di ba? So, sabi niya, naka-assign siya ng 2018 to 2021 sa National sa Security. Yan daw ang kanyang, nagtatrabaho daw siya ng mga panahon na yan. Okay, yan. Ngayon, paki-close na. Tandaan nyo yan, ha?
Okay. Tapos ang sabi niya, Ngayon- schoolmate doon niya si Sarah. Paano ba ka mag-share ulit? Ito ba? Yes. Okay. Okay. So ngayon, di ba? So ito yung sinasabi nilang, sabi mo Montulfon kidnapper, pakalat-kalat sa Pilipinas, nasa loob ng Office of the President. Paano yan? Nasa opisina ni Bangag. Na coincidentally, ang sinasabi ng mga tao, kidnapper din si Bangag dahil pinakidnap si Tatay Digong. July 2022, paliwanag mo nga yan, Tupo. Paano ka makakapasok sa Office of the President ng July 1, 2022 kung ikaw ay number 1 wanted for kidnapping? Hindi mo naman sisisi dito si Digong dahil si BBM na presidente dito, gunggong ka. Oh, gonggong! Oh. Gonggong Ngayon, Marcos. Ayan, pakalat-kalat. July 30, 2022. Naglabi-labi pa siya ng asawa niya. Sa Gomamela. Pumunta pa, ito yung sinasabi ng Concert. stand-up comedy bar. Ito yung sinasabi nila Correct. stand-up comedy bar sa Tomas Morato. Kita mo yung pinagtagpi-tagpi nilang storya. Ito na. Ano tong significance na to, mga friends? Mga friends. August 28, And enemies. 2022. August 28, siguro August 27 to. August 27 na post. Or August 20, or August 28 means, okay, eto na. Ay, sorry. Anong nakikita niyo dyan? Anong eksena nito? Anong nakikita niyo dyan? August 2022. Ano sa tingin niyo nangyayari? Graduation. Graduate. Gumraduate siya? Kaninong graduation kaya to? Tanong mo sa akin, Joey. Kaninong graduation to? Ganon. Sa 1 kanya? week ago. Graduation to! Kita mo ba kung ano yung paaralan? Philippine Christian University. Okay, titingnan natin. Sinong gumag-graduate? At bakit may mga picture ng graduation? Ayan, Philippine Christian University. Christian August University. 2022. Philippine Christian? August 2022. Philippine Christian University. Ay, si Kuya gumraduate. Ngayon palang gumraduate. Akala natin nag-ano siya. Nag-law, 1990s. Gumraduate siya ng... Sandali lang. Pupunta tayo dyan. August 2022. Ito yung sinasabi nila nagtatago sa batas, tumatakas, ganyan dahil nga nangidnap. Sabi nila, kasama na kidnap. Paano ka ngayon? Paano nyo kayong mga tarantado ka, bobo, hinayupak, hindut kayo? Paano nyo ipapaliwanag ito? So, if ever mga kababayan na ito yung nagtraidor, hindi maaari na siya rin the same person, mga kababayan, na siya yung nakakulong. Tama nga si Sas. Mukhang dalawa nga, mga kababayan. At mukhang ito, kung lumabas man ito, mga kababayan, baka nakipagsabuatan na ito sa mga bangag din. Ginagamit ang kanya pangalan sa media eh. Nagtatago sa batas, umaten ng graduation niya. And by the way before you graduate, ano kaya tong graduation na to? Is it postgraduate or ano? Bakit maghintay ka, girl? Maghintay ka. Maghintay ka. Okay? Masyado kang Graduate si atat. Kuya. Ngayon, tandaan niyo yung lalaking nasa gitnang yan. Okay? Okay. Dahil Ito nakasublay? Yang nakasublay. Okay. Dahil sikat yan na pulis sa mga pulis. Okay? Okay. Ayan siya. Yan. Oo. Okay. Ayan siya, Parang guest of honor ata siya. Or some. Diba? Ayan siya, Diba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong Ano tinapos niya? 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. Administration. August 2022. Uh-uh. Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbagdagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi ng Ramil Madriaga. Grabing mga mga bangag, mga kababayan, no? Mga kaululan. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did not mass. Tapos wala nang education. Napaka-recent nung graduation mo. Oh, kaya nga, no? Bakit hindi nga nilagay yun? Diyan. Another sablay na naman. Correct. At nung August 2018 to 2021, nagtatrabaho ka. Bakla, nag-aaral ka Hindi mo nilagay niya, nag-aaral ka. Correct. Na nagsuschooling ka, 'di ba? Nagsuschooling ka rin. Pwede namang pwede namang working student, 'di ba? On the side Correct. kasi postgraduate na 'to postgraduate. Yes. Pero nga hindi nga nila nilagay kasi pag nilagay nila diyan, mabibase to kung sino. Mabibis to. Kung sino tong eksena nila. Okay. So ngayon, balik na ulit tayo sa screen ko. 'Di ba wala? Okay, wala silang nilagay. Ngayon, Ayan. ayan siya
Ramil L. Madriaga, Mm. Master in Management, Major in National Security Gumraduate na. Administration. Gumraduate po siya ng August 2022 sa Philippine Christian Oh, sabi nakakulong yan. So, dalawa talaga mga kababayan yan. University. Mga bakla kayo ng taon. Gawa kayo ng gawa na kayo ng storya. Ayan pa siya, graduation niya, nasa PICC. At ito yung sinasabi nilang pinaghahanap ng batas ng panahon na to, Joey, ha? Kasi may kasamang pulis. At may kasama siyang pulis. PICC, ayan ang kanyang diploma, kakagraduate. Hindi ba? Ayan. So, nakita nyo na. Kasi yung pulis na yan, nategi, na-ambush. Ay, kawawa na ambush. Afterwards. Oo. Nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Nandun Ah, din ngiwi, sa Lamay si Abalos na ngiwi. si Ramil Madriaga. At nandun yung Okay. DILG. Can you imagine? Ikaw, most wanted, kasama mo. Kasama Nandun ang DILG? Si PNP Azurin sa Lamay, kasama ka. Yung DILG. At DILG. Yung boss ng mga pulis. Oh, posible talagang dalawa mga kababayan. Isa, yung talagang totoong kidnapper, kapangalan niya, Ramil Madriaga. At coincidentally, mayroong Ramil Madriaga na nagpapasipsip kay VP Sara na posibleng ngayon mga kababayan, nakipagsabuatan na kayo ng bangag. Yung boss ng mga pulis at yung chief, PNP. Kasama. What exactly are you thinking? Mga bakla kayo ng taon. Nakikita niyo na yung ginawa nila? It was such a lucky Maliwanag pa sa coincidence sikat ng araw. na Sassy girl. Ramil Madriaga nakakilala si VP Sara. Oo. Ngayon, okay. So, sinabi nila, nagtatago, ganyan. Bakla, pag pinuntahan mo ang kanyang Facebook, bakla naglilipot siya ng Pilipinas. Correct. Lumalabas ng mall, pumupunta ng kumakanta sa bar. Kasama pa nga si PNP. Most wanted, tinutugis ka ng batas for a year. Hanggang Nagpunta pa sa opisina ng presidente. July 2023, pakalat-kalat ka. Tapos yung Facebook mo naka-public, nakalabas kung nasaan ka. Yan ang dapat imbestigahan mga kababayan. Ito yan ang question na dapat masagot mga kababayan. Tapos itong media, grabe na. Kung ano-ano mga pinagsasabi mga kababayan. This is not the actuation. I'm pretty sure si Ramon Tulfo may explanation dyan, no? Kung paano niya Ay, sinungaling yan eh. napagtagpi-tagpi. Na nakakahiya. So, kasabot dito si Tulfo mga kababayan. What do you expect? Mayroong tatakbong Tulfo sa 2028 mga kababayan. Mayroon talaga yan. Nakikiepal sila sa pagsira kay Sara. Ramon Tulfo, alam mo dapat sa iyo Ramon Tulfo, anong gawin mo? Ha? Sabi ni Ben Tulfo, magtanim na lang daw ng kamote. Pumunta ka uli ng airport. Para magulpi. Meet mo ulit si Claudine at Raymart. Baka yan pa ang dahilan kung bakit mga kababayan magkabalikan si Raymart at saka si Claudine para pagtulungan nilang gulpihin si Tulfo. Paki-share uli. Yun na lang Okay. reunion. Paki-share uli kung sino itong pulis na to na nategi. Okay. Yes, I want to know that. At sino ang nagpategi? Baka may kinalaman na naman yan. Okay. Nategi kasi itong pulis na to, na-ambush siya noong August 30, 2022. Okay. Kawawa, Can no? you imagine? Tinutugis ka ng mga pulis. Pero, ito yung gusto nila palabasin. Ito yung Ramil Madriaga na kidnapper. Hindi po siya yung kidnapper. Dalawa mga kababayan, hindi siya ang kidnapper. Pero ngayon, nakibangag mga kababayan siguro, no? Yan, no? Yung, nagkiklaim. Pangalan lang sila. Magkapangalan lang. Bakla ko ba dapat? Ano? Ito, no, kung talagang dapat magsalita din ito na sa litrato mga kababayan. Ano ba talaga ang katotohanan? Ikaw ba ang kidnapper o hindi? Ako ba dapat Ikaw mag-share? dapat, ikaw. I-screen mo yan. Okay. Ulit, ayan. Okay. So ngayon, eto na. Ito siya. Chief siya ng Chief of Police of Ampatuan, Maguindanao. Ampatuan, Maguindanao. Oo. He was killed in an ambush. So,
Grabe dyan mga kababayan. August 30, 2022, Nalugdan while na on yan. security patrol. He was the heart and soul of our MMNSA class of 2022. So ano yung MMNSA class? Yun nga yung Masters Masters in Management and Security Management National Security Administration 2022. Sabi pa niya, he was of the kindest and brightest police officer in the force. Salute, Doc Ray. All your words to me last Saturday. So nagchikahan pa sila last Saturday. Oo. Before August 30. Ramon Tulfo, ipaliwanag mo nga to. Wanted na siya nun, ha? Pero ito yung Barkada niya, mga kababayan, chief of police. Tapos, wanted. kidnapper na nagtatago sa batas. Chikahan pa. Na lang nung July 2023. Ano ka na ngayon, Ramon Tulfo? Magpaliwanag ka. Kung hindi mo kaya magpaliwanag ka, magpatuli ka uli. Supot! Supo! Malaki kang supot, Ramon Tulfo. Ayan. Kita mo, nag-a-attend pa ng birthday. Nag-ano pa ng birthday. Kung meron pa, kita mo, active siya ng mga panahong ito. Okay, active na active. May mga birthday. Nagsimba pa. Simba pa. Nakapag-date. Okay. Na. Eto no. Ang grabe ito mga media, mga kababayan. News 5. Diba? Kung ano-ano na ang kanilang mga sinasabi, mga kababayan. Puntahan mo ngayon yung isip. Okay. Doon sa affidavit. Doon muna tayo sa affidavit. Ano nakalagay doon sa isip? Wait. I-review ko lang to, ha? Ayan, okay. So ngayon, when Duterte was elected as president, he ordered, teka, wait lang. Susunod pa yata. Ito. Ayan. It was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter. My God! Hindi nila alam yung Duterte dynamics. But anyway, it was also in 2018 that I was formally introduced by the President to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, counterintelligence matters. Sometime 2019, it was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support the planned 2022 presidential candidacy. In 2020, following the instructions of Mayor Sara, wala nga balak si Sara magpresidente dati, mga kababayan, di ba? Hanggang sa kaduluduluhan ng eleksyon ng 2022. I formed Inday Sara Duterte is my president. Nanindigan siya na hindi siya tatakbo. Were also graduated in 1995. They're really stupid, no? Ang feeling nila, yung mga kaklase ni Inday. Magurang ni. Speak up for this one. Ano sinabi? Sandali. 1995 daw. Kaklase. Schoolmate ko klase. Sandali. Ano yung nakalagay doon sa isip? Yun lang. Doon lang. Nag-form sila ng isip together with the classmates of Inday Sara in San Sebastian College of Law. Okay. Pero hindi nakalagay dyan. Hindi niya nilagay kung sino ang president. Yeah. Hindi ba? Hindi niya nakalagay dyan. Sa certificate niya, sinabi niya na siya yung founder. Oo, pero hindi nakalagay. Yun lang yung hindi niya nilagay dyan. Kasi bakla. Ikaw magalagay ng affidavit, syempre ko kumpletuhin mo para todo. Oo. Ay, sabi niya, siya yung national convener. Nag-register sila sa SEC, siya yung national convener. Oo. So kailan daw sila nag-register? I assume 2019. 2020, sorry. 2020 after the instructions. Ayan, nakalagay dito eh. Ayun na nga ang eksena nila sa buhay. Okay? Eksena sa buhay. Yung Madriaga na nakakulong, yung malamang yung pinagsulat ninyo ng affidavit, at syempre, hindi na makukulong yan ng perjury dahil nakakulong na eh. Oo. Correct. Wala nga daw piyansa, mga kababayan, di ba? Wala daw piyansa. Or baka gumagawa nga kayo ng eksena sa buhay. Kasi nga, yung isip-isip na yan, ang hindi nila sinabi dyan, okay? Ang hindi nila sinabi dyan ay yung asawa niya ang president. So, hindi nila nilagay dyan. Hindi na nila nilagay lahat kasi nga malalaman. Presidente ng isip. Oo, correct. Na-invento nga lang lahat. So, so sinabi niya, Grabing inventador, niya no? ang isip ng 2020. 2020. Tingnan mo yung job niya. Balik ka dun sa job.
nung job niya. Ito, government service niya. Bakla, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, Paano kung Bawal lang magiging ipartisan. convenor? hindi ka po pwedeng maging convenor. Oo. Nasa Hindi NSC ka pa ang Nasa claim mo NSC dito, ka pa nasa eh. PSG ka eh. Hindi po pwede. So, ibig sabihin, wala siya sa PSG. Yun, hindi ka, bakla, you have to leave your job if that's what you want. Because this is a partisan activity already, which is bawal Yes, sa... exactly. Hindi nga po pwede yan, no? Hindi ka po pwedeng eksena ng buhay. So, the thing is, the guy is all over the place. He was, he is not the kidnapper. Nagkataon lang na pareho sila ng apelyido at pangalan. Bumangag din ba? Of all, alam mo yon na parang nakakuha sila ng jackpot. Correct. Eh, hindi nyo man napansin, nung Ang tanong dyan mga kababayan, kung etong nakita nila mga kababayan na kapangalan, bumangag na rin. Oh, baka. Madriaga, bakit hindi ninyo pinalabas? Bakit hindi niyo siya pinalabas na aid pala ni Inday Sara? July 2023 nyo nahuli Tapos, after 2 years, nyo sasabihing aid, nahuli nyo ng 2023. Hindi ba dapat explosive yun ng 2023 na aid ni Inday Sara? Aid ni nahuli? Inday Oo nga no. Bakit hindi na na headlines? Ngayon mga kababayan, aid ako. Oo, correct. Tapos, after 2 years, bigla kayo nakaisip. Ngayon lang na mga kababayan, pumutok ang issue ng flood control, pumutok ang issue na addict si Bangag, pumutok ang issue na nung kay Zaldico. Tsaka pa lang naging aid ni Sara ang Ay, animal. gawin natin tong aid ni Inday Sara kasi may kapangalan. Makakakuha tayo ng picture katabi. Katabi si Sara. And Tanggalin mo na yan, girl. Tanggalin mo na yan. So, itong sa lahat nga, kaya nga itong na to, is malaking, ito na naman ay isang katarantuto. Pero alam mo, I adore you guys kasi grabe kayo mag-research, nakahanap kayo ng kapangalan na kakilala ni Inday. Madaling tahi-tahiin. Well, kung ang question dito kasi gumawa ng affidavit yung I think the one who is not the kidnapper. Gumawa siya ng affidavit niya. And I agree since na-mention mo na kanina. Kasi manage yung risk sa part niya. Kasi hindi mo siya kidnapper Pagkatas i-impute mo na siya yung kidnapper. So yung identity ng kidnapper ang palalabasin sa kanya. So therefore, lahat ng gagawin niya, the one who's going to be responsible for it would be the kidnapper. Ipapasa doon sa kidnapper lahat. Ayun Diba? na nga, hindi, paano mo nga malalaman kung itong taong ito yung gumawa ng affidavit? Affidavit lang ang may hawak ka, mali-mali nga yun nandun. Ang nun, di ba ang address nga dun, BJMP? So, ibig sabihin, Ini-impute nga dun sa ini-impute dun sa kidnapper yun na nga ang storya nga nila, di ba? Yung kidnapper, ang naging Philippine, ito, yung Philippine, tapos yung, hindi nga magkaiba nga sila Nagigets ninyo yung ginagawa nila. Nagtahi sila ng kwento. Tahi Ano ka to, mo. kung mga batang 90s, naalala niyo yung pelikulang Face Off. Yung nagpalit ng mukha. Nicolas Cage. Face off. Nagigets ninyo? So, ayan ang nangyari dito. So, ngayon, yun ang gusto nilang palabasin. Kasi nga, wala na silang makuha kay Inday Sara. Girl, pigang-piga na. Wala na silang makikita Pigang-piga mga kababayan. Wala na silang makikitang issue. Kaya gumawa na lang sila ng kwento. And this is Trillanes tactic. Kung panahon ni Duterte, wala na silang magawa. Kaya sabi natin mga kababayan, gawain trililing na naman. Ginawa na lang nila, nag-invento sila ng back accounts, yung tara-tara. Ngayon mga kababayan, inuulit na naman nila. O, diba? Flop. Tapos walang umamin. Pero sino nagpakalat? Diba sila rin nagpakalat? Eto rin, sila rin nagpakalat. Hindi rin yan sila aamin. Okay, hindi rin siya aamin. Makakapal ang mga mukha niyan Kaya makakapal ang mga festlak. Dahil nakakasuka kayo. Nakakasuka kayo. Akala ninyo, Zukas. sobrang talinin yun. Akala ninyo, ganun kabobo ang mga Pilipino na hindi nila mapatutuntun kung saan nyo kinukuha yung picture na yan. At makikita, malalaman kung paano kayo nagtahi ng kwento.
fabricated. And Sas, I think Tailored. after revealing all of this, malamang iti-take down na nila yung Facebook page na yan. Na nila. Ay, buti na lang na save But we have natin. already shown here, the progression, the activities. It looks like it looks like a Facebook account na merong continuous update dun sa kanyang mga life whatsoever. Or So- baka may mga naka-private na, pero nga may continuous update siya. So ibig sabihin, this is not the kidnapper that Iba Ramon ito sa Tulfo is kidnapper, talking about. Magkaiba. So ngayon, meron ng dalawang tao. Ngayon, magbabago na naman sila ng kwento. For sure! Sasabihin nila ay hindi pala yung kidnapper yung isa. Ay, nako, Hindi ba? mga bangag. Di ba pinagtahi nila? Oo. Hindi rin nga siya aid. Mm-mm. And by the way, the DDH vloggers, yung deranged Haters. haters, Oh, mga they are all haters. sharing that Facebook page. That Facebook page of Ramil, they Oh, are pati sharing litrato. it. In fact, Pati pinagmamalaki bilyonaryo, pa mga kababayan. Yung isang vlog Oh. na, dito galing yung picture, dito sa dito sa page Pero na hindi to. nila nalaman. Mm. Pero, ganun nga sila kabobo. Mm-mm. Mga Ganun nga ubog. sila kabobo. Hindi nila nalaman, ay, tayo dito? Sunog tayo dito. Mm. Bakit? Kaya no, Bakit paano itong nangyari Ramil, na ano? Sinasabi nilang kidnapper, bakit pagala-gala? Gala-gala, Yeah, tapos correct. ano, mga kababayan. Naka-attend pa ng graduation. Mm. Mm-mm. Di ba? Naka-attend pa ng graduation. Ayan, sinishare nila. Ayan. Sinishare na ng One Luna Share, vlog. It's the oo. same feed. Yung, ang daming mga mga kababayan, mga bayarang mga vlog ng mga bangag. Facebook account. This Ramil's and etong One Luna vlog, isa to sa mga nagpakalat ng nagpatunog ng affidavit Bikoy. ni Ramil Madriaga. Mm. Koy! And Bikoy. Bikoy! See? Bikoy part 2 pala ito, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Correct. So, accomplice talaga. Nakita mo, ito. you can easily see all the posts he made and his connection with Sara and the Duterte camp. Pero, yun lang yung sinabi niya. Pero hindi niya sinabi na hindi naka-align kung ano yung nasa affidavit at kung ano yung kung ano ang buhay niya. Oo. So, Correct. nakikita nyo na yung ginawa nila. Mm-mm. Nakikita nyo na kung gano'n kayo tinatarantado ng mga to. Pag hindi pa kayo nagising, Harad sins! yung mga kakamping ninyong mga kaibigan. Eto yung sasabihin nilang batayan ng katotohanan. Hindi ba sila nagising dun sa bikoy-bikoy ni Trillanes? Trillanes, napalpak. Trillanes na naman itong mga Tapos ito na kababayan, naman. no? Sana, no, ito si Trillanes, tuluyan na itong ipakulong, mga kababayan, no? Namihasa na, mga kababayan, todo ba? And you're still paying the guy to do the black propaganda for you. My God, you're wasting a lot of money. Ayun na nga. Kasi kailangan nga ng panakip butas. Kasi ang laman na lang ng social media ay yung mga magnanakaw. Sila Marcos. Pero walang Romualdez, mga kababayan, issue, no? Nakakatawa, mga kababayan. Bakit hindi talaga binibigyang pansin ng media ang Romualdez? So, kailangan nilang pektusan si Inday. So, kumuha sila ng Pektusan, kwento. Mm-mm. Gets ninyo? Kaso, akala nila, hindi natin malalaman. Booking ang dating. So, gagawa na naman, mag-essay writing contest na naman yan, Joey. Babali-baliin na naman nila ang mga panahon, ang temporality. Give it up. Hindi ka mananalo. True. Lala. So, mamili ka. Mamili ka. Mamili ka ng personality, yung kidnapper na Ramil ba yung ibig mong sabihin o itong Ramil na nasa nagtapos Facebook. na nagtapos sa Philippine Christian University. ng August 2022. Gumraduate pa. Mamili ka dun sa dalawa. Mm-mm. Kaso wala na nga, hindi ka na nga pwede makakapamili. Kasi inano nyo na pinag-isa nyo na yung identity Oo, Pinag-isa. pinag-isa nyo na yung identity. Dalawang Ramil. So, wala na. Give it up. You are not that smart. True. Gusto nila idamay True, nila lala. sa image nilang magnanakaw. Yan na. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, na booking ang kasinungalingan ng mga bangag, mga kababayan? Post your comments below.